Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence kung sana si Isko Moreno ang naging presidente. Hindi sana ito mangyayari ngayon, Kabibig. Hindi sana nandun si PRRD sa ICC ngayon. Kasi si Isko Moreno, ayaw niya na merong isang Pilipino na nakadetain sa ibang bansa, lalong-lalo ng ating former president, mga kabibig. Yorme Isko Moreno ililigtas si PRRD sa ICC. Sana siya naging presidente, mga kabibig. May isang interview si Yorme kay Karen Davila. Sabi dito, ang mga OFW sa labas ng bansa na naka-line up sa death penalty sa kasong guilty ay tinubos ni PRRD sa panahon niya. Sapagkat bilang isang pangulo ng bansa ay marapat lamang na tubusin ang ating kapwa Pilipino sa oras ng bingit ng kamatayan mula sa kamay ng mga banyaga. Tanging batas Republika ng Pilipinas lamang ang may karapatang humusga at kumitil sa buhay ng bawat Pilipinong nagkakasala. Ganyan ang mindset ng Pangulo, ang tunay na paglilingkod sa ating bansang nasa puso. So ito kapibig, ito yung interview ni Karen Davila kay Yorme na kung saan marami ang taong nagsisisi kung bakit hindi siya binutong presidente. Kung sana, no? Naku po, ito kabibig ha, panoorin natin si Yorme Isko Moreno sa kanyang interview ni Karen Davila. Wait for a while, kabibig, I share ko ang video. Ito yun, oh. Let's listen to this. Okay. So hindi mo po protektahan ang Pangulong Duterte if he is VP and international investigations start to happen under your term if you win? No. But what do you mean hindi ko siya poprotektahan? My job as Filipino is to protect every citizen of this country and citizen of this country outside of our jurisdiction. Tingnan nyo kabibig. Yan ang presidente natin. Di ba? Proprotektahan niya. Hindi lang si Pangulong Duterte, kundi lahat ng Pilipino outside or inside the jurisdiction of the Philippines kung naging presidente siya. That is the job of the president. Correct. No? That includes, Karen, let me put that in right perspective. Nakita mo yung mga kababayan nating OFW nakakulong, puputulan na lang ng ulo somewhere else, binibili pa natin. Because that's the job of the president. That's the job of the state. Correct. To protect every citizen. Correct. But wala naman pagko-cover. Hindi naman para proteksyonan. Di ba? Rule of law will be observed. Correct. Every citizen can afford any provision of the Constitution as a matter of right. No? Kailangan certain tayo sa rules. But definitely, I will not lift a finger. Mag-cover or tumulong. Either way. Or magdiin. No? Yung diinan. Yung pagigantihan na naman. See? Hindi gusto ni Isko na magganti-ganti. Kasi hindi matatapos eh. Hindi matatapos ang away politika. So sino ba ang magiging tawag dito? Magsasuffer kung puro na lang gantihan ang mangyayari. Uy, ang ganda ng mindset ni Isko Moreno. Ang ganda ng kanyang political will at kung ano. Alam niya kung saan patutungo ang gusto niyang gawin sa Pilipinas. Swerte ang Manila kabibig. Sana someday kung tatakbo si Isko ang presidente, makita na natin kung ano ang kanyang kakayahan. Now, mayor pa siya, so sabi pa niya tatapusin niya ang 3 termino. So, hoping and praying after matapos niya itong 3 termino, tatakbo siya sa mataas na posisyon sa gobyerno. And we're praying na for the second time, tatakbo siyang presidente. Kasi sa ginagawa ni Isko Moreno ngayon, madami ang believe. Madami ang, sabi dito, sayang sana si Isko ang presidente natin. Oo, kung si Isko pa ang presidente, may ICC kaya? No. Wala ka, bibi. Hindi. Yun ay nasa plan yun. Yung paghihiganti, galit dito, after isang administrasyon, sisisihin yung isang administrasyon. After ng isang administrasyon, magpapakulong na naman. Mayor. That's not me, Karen. Okay. And I'm going to put it on record. And it happened in Manila. When I won in Manila, I forgave. I mean, punta ko kay Mayor Lim, nagpunta ko kay Mayor Atienza, nagpunta ko kay Mayor Erap.
tebats-tebats kami. Tapos, So what you're saying is you will not be vindictive. That's what I you're want to saying. heal. I really wanted to heal the country. The people are tired. Correct, tama. Wala lang boses ang tao para masabi niyang, pwede ba tumigil na kayo? Correct. Let's just focus on something. Okay. Focus on commonality. Where hirap na hirap ng tao, Karen. Okay. So Mayor, if we're gonna do the same thing, it's gonna be a cycle. No, we have to heal, and I said that very clearly. Yeah. Part of the major actions, if given a chance, may awa Diyos pinagbigyan ninyo ako, maggagamutan tayo. Kasi from there, magkakaroon ng unity or reconciliation, then we can move on with fast. Because too much excess baggage will hinder us to move fast for recovery of our country and our family and our economy. Wow, galing ni Isko mga kabibig. Sino bang hindi mapapawaw sa mga statement ni Isko Moreno? Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Grabe, pinapalakpakan si Isko Moreno sa kanyang statement kay Pangulong Duterte. Yan sana ang presidente ko, pero nabudol lang ako. Yun ang... Congratulations Isko, ngayon ang Manila ay nasa kamay mo. Marami na yatang nagsusurrender na mga takot sa'yo. Sana si Isko na lang ang naging presidente kasi hindi sana naipakulong si Pangulong Duterte sa ICC. Ito sana ang dapat presidente, lahat ng tao ay pinoprotektahan. 'Di ba? So, iyon ang mga ilang komento ng ating mga netizen na talagang believe sila kay Isko Moreno na parang ito yung totoong mindset. Ito yung totoong mindset na sana hindi mag-away-away. Healing is very important, sabi ng isang dapat mag-heal na. Yung hindi na magbabangayan, hindi na nung mag-aaway tungkol sa politika. Diba? Parang in control si Isko Moreno. Yun ang hinahanap na tao. Kasi sabi ni Isko hindi maririnig ang boses ng mga tao ngayon. May gustong magsalita pero pinipigilan. May gustong magbahagi ng kailang opinyon sa nararamdaman ng mga Pilipino ngayon pero kinikitil sila. Pinipigilan sila. Ang iba nga kinakasuhan, 'di ba? So, we're praying mga kabibig na someday itong si Isko Moreno ay sabi nila, sana si Isko tatakbong presidente. Sana mga kabibig. Sana tatakbong siyang presidente someday. Thank you, Yorme. Si Imelda Marcos nga, daming kaso, di kinasuhan ni former President Rodrigo Roa Duterte at si Pinoy. Karen, tumigil ka na. Gusto mo ata puro paghihiganti. Mas maayos pa mag-isip si Yorme, future president. Mas okay pa sana naging Pangulo si Yorme kumpara kay BBM. Mas equip po si Yorme as president. Good answer, Mayor. I salute you. Ikaw ang binoto ko at di ako nagsisisi. Hindi ko binoto si BBM kasi alam ko na wala talaga yung magagawa sa bansa. Ito sana ang presidente ng Pilipinas. Kaganda na sana ang Pilipinas kaso ang mga nabudol ng upo sila, bunak na bano sa bugpa. Bangag kasi ang Pangulo ngayon. Tingnan nyo. Kung may mali, Mayor Isko, di ba talaga ang pananagutin dahil sabi mo, gusto mo ng unity? Parang mali sa tingin ko, sorry. Di naman excess baggage yang kung mali talaga. Kung sakaling mali ang ginawa ng admin kay FPRRD, di talaga pananagutin. Parang pabango lang yan sa 2028 o nagpapabango lang daw si Isko Moreno. Bias na reporter na to, bayad siguro kaya na nakapanig sa mali. Wise kang sumagot, Mayor. Nakabuti ng puso ni Yorme. Ito pa. Huwag mong pilitin sa kagustuhan mo sumunod si Yorme. I think Karen is one of the problem when it comes to media. Huwag naman pong ganun ha. Karen is just working, is just asking questions regarding of the possibility, mga kabibig. Hindi madalas ni Karen si Mayor sa gusto niya. Yan si Yorme. Tama yan, Mayor. Absolutely right. Mabuhay ka, Isko. God bless you and your family. Thank you, Mayor Isko. You're in the right track. Your idea is for everyone. Tama si Mayor Isko Moreno. Dapat magpakatawaran at huwag nang yung gantihan. Sana ganyan ang napagandang leader, hindi mahiganti. God bless you, Yorme. So, yun lang mga kabibig ang ating komento sa interview ni Mayor Isko Moreno at marami ang believe,
marami ang nagustuhan ang sagot ni Yorme. Kung sana si Yorme ang naging presidente, hindi sana mayayari yung kay Tatay Digong. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.